Ito sa Katiya ko ginawa to. Ayan. Tapos, static structural. Ito pwede natin i-connect dito sa geometry. Tapos, may sinabi kasi dun sa problem. Wait lang, tingnan ko lang. Structural steel, no? Dito daw yun sa engineering data. Ayan, structural steel. Tapos, X direction na 100 kN. Dito yun sa model. I-edit ko yun. Tapos, ayun, di ba force, no? Sa meshing, wala namang sinabi dun na problem talaga. Kaya hindi natin na-anuin ito. Ito na i-edit kasi ito eh. Sa pagkakalam ko eh. Nakalimutan ko kung saan banda. Pwede mong i-edit yung fine or hindi ganong fine yung meshing. May i-update lang yan. Ayan. So, magkakaroon na siya ng mesh. Tapos yung pores nga, dito yung static structural. Tapos environment. Ayan yung pores. Tapos, ayun geometry. Geometry yung sa figure dito nangyari yung pores. Ayan. Apply. Tapos, ito defined by components. Tapos suppress natin yung Y and Z component. Kasi di naman kailangan yun. 100,000. Ayun, ito yung mga nakatutok na araw. Ayun yan. Isa pang force, di ba? Yung force 2. Yung force 2 dito naman makikita sa kabilang face. Adjust ko lang. Ito yung geometry. Apply. Tapos ganun din defined by components. Tapos di ba kasi siya pa ano din? Palayo. Paano siya ipapunta siya negative x. Kaya, pwedeng negative value. Yan. So, kung yung select ko tong dalawa, ito. Ayan o. Magkalayo sila. Ganun yung makita mo sa problem. Tapos, yung next naman is yung frictionless, di ba? Dito ako natagalan. Hindi ko alam kung saan mga component yung mga isa-select. Pero ito lang yan. Ito. Tapos, itong ano. Yan. Size. Tapos, ito. Yan. Ito lang yan. Ilan to? 1, 2, 3, 6, 7. 7 pieces yan. Yan, 7 pieces. Tapos, ang hinahanap, di ba yung ano? Yung normal force. Ayan, punta sa solution. Solution, stress, normal. Tapos, ayun na. Wala ka naman na babaguhin dyan. Ayun yung ano pa. Hindi pa natin namimit yung put frictionless support on a plane of symmetry and apply 1 port of load that is 100 over 4 kN. Kasi hindi ko nga alam kung isang direction. Kung compress o tensile. Hindi pa sinasagot ni Sir yun. Pero solve muna natin to. Ayan. Ngayon, nagkaroon na siya ng ano, ng minimum at maximum na computation. Dito din pala, present both average and unaverage stress result plots. Hindi ko pa alam kung saan yun eh. Hindi ko pa nalalaman. Baka dito sa tabular data, yung sinasabi nito. Ayan to. Baka dito yan.
Pag plinay mo, ayun yan. Ayan. Ganyan yung nangyari. Tapos balik tayo yung sa 100/4 kilonewton na. Sa frictionless support daw. Ang naiisip ko, baka dito yon sa face na i-apply dito yan. At hindi dito. Baka dito yun i-apply. At hindi dito. Pwede din namang both. I-apply ko dito parehas. Yan. Para ganon, mag-add ako ng isa pang force kasi syempre put frictionless. Sa force 3, ang gagawin ko, baka dito. Yan. Kung dito, tapos pa-compress siya, syempre negative z-axis kasi pag ganito yung z-axis. Ay components z-axis. Ito, negative 25. Pag sinod natin. Hindi. Yan. Sinod natin. Stress. Ayan. Play natin. Baka ganun nga. May nangyari. Pero kasi diba parang wala namang sense. Kasi nga frictionless nga eh. Tapos lalagyan mo ng force. Ulitin natin. I-review natin. Ayan. Dalawang force. Ayan yan. Tapos frictionless supports. Ayan yan. Yung sides. Tapos yung 100/4. Ito yan. Ayan. Yung T. Ayun lang pala.